in cinemas nationwide. So once again, that's June 3 in cinemas nationwide. Makakasama po ni Gerald Napoles sa pelikula sina Miss Candy Pangilinan, Miss Gina Alahar, Luis de los Reyes, Jovelyn Manuel, Tata Daklan, at ang mga kilalang influencers na sina Malupiton at Jack Argota na magdadagdag ng kwela at saya para sa mga manonood. Mula po ito sa direksyon ni Direk Daryl Yap. Napakasaya po. So ready na po ba ang lahat? Alam ko may kumakain po, pero ready na po ba ang lahat? Yes, exciting at siguradong kaabang-abang. Kaya naman, without further ado, let us all watch the scene drop of Love Mo, which has already garnered 100 million views na po across all social media platform. Kaya enjoy po natin ito. Let's all watch this. Hi, ka. Pwesto ka na dyan. Up next is an influencer comedian marking his debut as well. Makikilala natin siya bilang si Oxford. Palakpakan po natin, Sir Jack! Hello! Yan. Kumusta kayo? Hello, salamat. Hello. Thank you, Sir Jack. Up next, she's an actress known for her portrayal in Vincent Demon's viral series, #Joable, and who we've seen in several blockbuster movies such as The Housemaid, Barong Badings, Expensive Candy, Instant Daddy, the MMFF 2023 film Penduko, A Glimpse of Forever, Soulmate, and more. Please welcome Jovelyn Manuel! Hello po! Maraming salamat sa pagdala. Thank you very much, Joel. Up next po is a social media influencer making his first movie. Known for his humor, viral content, and entertaining personality that captured the hearts of millions and millions online. And he now takes on a new challenge on the big screen, portraying the role of Webster. Ladies and gentlemen, please welcome Joel Ramanera, also known as Malupiton! Yoy, kumusta boy? Magandang tanghali mo sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagpunta. Mga bossing, salamat. Maraming salamat. Up next is a multi-awarded actress and an accomplished director. She has delivered powerful performances in landmark films such as Moral, Brutal, Salome, and Sakada, and has also made her mark behind the camera directing acclaimed Kapuso dramas and continues to inspire generations of viewers and artists. Makikilala po natin siya bilang Mother Queen. Please welcome Miss Gina Alahar. Hello! Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you for coming. Thank you very much, Miss Gina. And of course, we have a talented actor, comedian, and host. Nakilala at napanood natin siya sa mga pelikulang Ang Babaeng Walang Pakiramdam, Ikaw at Ako at Ang Ending, where he won Best Lead Actor Gold Award sa 28th Annual Filipino International Cine Festival ng Filipino Arts and Cinema International. Girlfriend na, pwede na, Instant Daddy, at 10 utos kay Josh, An XU, Wonderful Nightmare at marami pang iba. Ngayon naman po ay mapapanood natin siya muli bilang si Mo. Please welcome Mr. Gerald Napoles! Thank you, TJ. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat. Salamat tol. Up next po, syempre, we have the notable writer and director of the numerous blockbuster hit movies such as #Joable, Made in Malacanang, and its sequel Martir or Murderer, where he was nominated for the Best Director and Best Screenplay Awards in the 2023 FAP Awards. He is also known for his films Barong Badings, 69+1, Paglaki Ko, Gusto Ka Maging Porn Star, Para Kang Papa Mo, Soulmate, and many more. Ang pagbabalik pelikula ng direktor na muling mabibigyang buhay ang karakter na nagpatawan at pakinggan at umagaw sa atensyon ng mga manonood. Let's give a round of applause to Direk Daryl Yap! Hello po, good afternoon to everybody. Thank you for joining us. Yan, salamat po, Direk. Ayan po, sorry, kakaupo niya lang. Tayo po tayo para sa photo op po natin. Dito po tayo sa gitna. Maraming salamat po, please. Thank you very much. Alright. Tingin po muna sa gitna, sa harap. Alright, favor po tayo ng konti sa left side. Go ahead, capture the photos. Konti po sa right. Para po sa ating mga friends na nandito.
And there you have it. Maraming salamat po to our cast and director. You may take your seats. And now, diretso po tayo sa ating Q&A. And then before that, here are a few reminders lang po para sa ating press friends. No? We'll be limited to 2 questions per press, and that includes your follow-up question for us to accommodate all the entertained questions related to the film. Ayan, sana po lahat ay meron ng microphone or at least meron kayong malapit na mahahawakan ng microphone. Unang-una po tayo, we will begin with Miss Ana Cerezo from ABS-CBN. Hello! Hello, congratulations! First question ko lang kay Tata and kay Jack. Na-mention kanina kasi ni Direk sa interview, nung nabasa niyo raw yung script, natawa kayo, tapos naiyak daw kayo. So, can you just share, gaano ba ka-meaningful, or ano ba yung pakiramdam niyo sa pelikulang to? Thank you. Ikaw muna. So, hello po everyone. Yung sa naging movie po namin, yung on the set day na, yung naka-last day po kasi yung set shooting. Nabili ko talaga na yung scene na yon, kami talaga yung naging eksena na yun. Na nagamdaman namin talaga na, ay, ganun pala yung kaaramdam namin na lahat nakakaintindi o kahit ano man yung sabihin nila na gano'n. Yun po. Ako naman. Opo. Ano ba yun? Umiyak ako? Ang grabe, kasi ganun gumanap na ito. Alam mo yung ano, yung feeling na doon ako na, nahihiwagaan kayo kayo. Alam mo yung, paano mo nasuot yung sapatos namin? Diba? Paano mo nasuot yung kalagayan ng nararamdaman namin? Paano mo nagawa yun? Diba? Kaya, alam ko nakakaiyak, oo. Alam ko hagumugulan ko, diba? Kasama ba yun? Nakulang ba? Talaga? So malaking bagay sa inyo may kwentong ganito? Oo naman, kasi mostly yung mga nagkagaya namin, walang ganitong movie, no? Kaya malaking pasasalamat namin kayo Derek, lalo na kay Gerald, kasi ang galing na gumanap. Yes, maganda lang po. First acting niyo ba, Tata, sa Jack? First acting project, no? First movie na makapalabas sa malls. First movie po. Ay, marami akong movie. Mm. Ang ano lang. Ang cool. Oo. Tapos, for ano na lang, for Je naman, ano naman masasabi mo na grabe ang puri sa'yo, or at least na lalagay mo sarili mo sa lugar nila. Kasi di ba nung una, parang there was some pushback or backlash na bago pa nila maintindihan kung ano ba itong kwento na to. Iba yung pakiramdam ngayon than babaeng walang pakiramdam. Kasi, pakiramdam. Kasi noong yung previous, yun kami ni Kim, ako lang yung role na may cleft palate or momo. So, tapos bago siya na kumbaga parang pinalabas natin siya sa panahon ngayon. So may talaga, may shock value siya dun sa mga taong hindi sanay. Pero ngayon kasi parang mas iba, mas personal yung dating. Not for me, but for the other casts. Kasi kasama ko sila sa paghubog ng storyang to. So, automatic nag-gauge ko kung ano yung environment at saka kung ano yung dapat kong bihisin na karakter. Alam ko rin naman, nagtitiwala rin naman ako dun sa istorya. Bago pa man ibigay sa akin yung script, alam ko na hindi naman to about putting them down. Talagang, hindi naman tayo gagawa ng ganung script, di ba? Gagawa naman tayo, automatic, pag meron tayong proyekto, automatic, we want to redeem something from a certain culture. So, masaya kaming lahat kasi ngayon, particularly, nung pinalabas uli yung teaser namin, which is actually, yun yung catalyst nung una eh. Same reaction, pero ang mas masaya kami is, minahal na kasi nila yung character. Correct. So may pagmamahal na doon sa character. Iba na yung comments. Iba na yung comments nila eh. So yun naman yung masaya doon. Thank you so much. Maraming salamat po, Miss Ana Cerezo. Thank you very much. Next po, we have Sir Jeff Fernando from Daily Tribune. Hello po. Magandang hapon.
paano mo pinaghandaan to at paano ka naging maingat sa pag-portray dahil alam mo naman ngayong panahon pwedeng may ma-offend? Sa pag-portray po, hindi ako nag-iingat. Kasi kung ano yung hinihingi ng character, kailangan mo ibigay eh. Pag nag-iingat ka, actually mas nakaka-offend. Parang yung dating sa akin. Kasi magiging half-baked ka eh. Yung puso ng character, kasi it's not about yung accent or kung paano ka magsalita eh. It's about paano mo ipoportray. Kasi wala namang kaibahan talaga eh. Nagkataon lang na may cleft palate, di ba? Parang ganun. So, sa paghahanda naman, actually, napaghandaan na kasi nung previous na babae mo ng pakiramdam, nagawa ko na rin to with Direk Daryl. But before that, lumaki po ako sa Tondo. So, doon kasi, lahat magkakabarkada eh. O kung kung may kapansanan ka o wala. Babae, lalaki, bakla, tomboy. Walang special eh. Lahat kayo magkakabarkada eh. So, hindi mo, kung nag-aasaran man kayo sa kapansanan ng isa't isa, because that's how you address each other, na parang tanggap kita. Parang ganun. Siyempre, hindi ka naman makikipagburan sa hindi mo ka-close. Parang ganun. So, meaning to say po, may mga kaibigan na rin ako kagaya nila Tata. Parang ganun. Okay. Pinayagan ako isang tanong pa daw. For Direk Daryl, ano naging inspiration mo para gumawa ng ganitong pelikula? Well, honestly po, nung I told the reporters a while ago during the private Q&A, ito kasi yung highest dito naranasan ng Viva Max nung 2021 pa, nung hindi pa rated R yung mga lumalabas doon. Dito naranasan nung app, nung streaming platform na yun, yung biglang 300k subscribers, most viewed. So, Viva told me to have a spin-off sing aga ng 2021. Nung time na yon, Sir Jeff, ang gusto ko, umuo ako agad. Sabi ko, sige, gawin na natin. Kaso lang, sobrang daming projects ng Kim J. Nagkaroon din ako ng mga ibang projects, nagkaroon ako ng political movies. Tapos, inopen po nila sa akin ulit come 2024. Then I said to my bosses, sigurado, noong 2021, okay gawin yan, sabi ko. Pero ngayon 2024, okay pa ba yan with the wokeness, with the sensitivity of the audience? Pwede pa ba? And then, Boss Vic said, you can get away with it. Tsaka hindi ka naman gagawa ng walang morals sa dulo. So, doon ko po sinulat nung finally, parang bumabawi ako sa Viva because of previous kaganapan. Nung sinabi nila na gawin mo na yan, I told Boss Enzo, the grandson of Boss Vic, to, sige, I'll write it. Tapos tignan nyo kung matatawa kayo, magugustuhan ninyo. Then sige, pagkapasok ko po, parang mga 2 days after, shoot mo na. Something like that. So, honestly, the inspiration is just the trust of my mother's studio, the confidence of Gerald. I made Malupiton say yes to this movie. Of course, with Tata and Jack na talagang first-hand experience. Jobelin as one of my homegrown artists. And of course, sabi ko nga may isang eksena dito na kung hindi si Direk Gina yung kapartner ni Gerald, hindi ako, hindi kasi ako umiiyak sa editing eh. Hindi ako tumatawa, hindi rin ako umiiyak sa editing, but this one is really crazy. Yung eksena ni Malupiton at saka ni Gerald, tas yung iyakan ng mag-ina, sobrang, I think the inspiration came hindi sa umpisa, but after making the movie, doon ako na-inspire lalo to actually be more industrious in making films, not politically. So, go back to my formula. Maybe that's the inspiration. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Next up, we have Sir Romel Gonzalez from Showbiz Circle, Hataw, and Police Files. Yes, my first question is for Malupiton. Anong reaction mo, anong nararamdaman mo na kayong mga influencers and content creators nabibigyan na ng chance na lumabas sa malalaking pelikula tulad nga nito? Yun po, sobrang nagpapasalamat po syempre. Isa rin po sa mga pangarap ko rin sa mapasama sa movie.
ano pa rin po. Di pa rin ako paniwala na kahit pa paano po nabibigyan na ng pagkakataon ng spotlight para makatungtong po sa ganito. Kaya hindi ko rin po sinasayang yung pagkakataon na ibibigay ko po talaga yung best ko. Salamat din po kay Direk sa pagtiwala niya na makasama ko sa movie na to. Ayun, thank you. And for the next question, to Gerald, meron ka bang mensahe para sa mga tao na until now, ginagawang katatawanan ang mga ngongo? Siguro you have to know the person really well before making fun of that person. In terms of connection, first of all, you have to be connected with the person. Either it's a friend or a relative. So, and then, hindi naman siguro dapat gawing katatawanan for others. No? Na parang pagtawanan nyo tong taong to. Pwede ka makipagbiruan dun sa person. That's why you have to connect with that person. But that's it. Yun lang. The thing is, if you're getting such joy from communicating or from hanging out with that certain person, that other person should get such joy also from you. Parang ganun. Babonus na lang, Jess, since first time mo yatang marap sa media na kinasal ka na, di ba? So Oo. anong feeling na ngayon isa ka nang ganap na Mr. Gerald Napoles kay Mrs. Kim Napoles? Ang feeling ko po, napakasipag ko po ngayon. Lahat po ay aking tatanggapin, ganyan. Parang kung sabihin po ng Viva na may shoot na bukas ng panibagong pelikula, ay, mag-impake na po ako kahit sa Buanga pa siya. Ganong level po ngayon ang sipag at pananalig at pananampalataya ko. Kaya sa mga kagaya ni Direk Daryl Yap, mas siguro napansin niya mas makulit ako ngayon. Kasi kahit cameo sa mga susunod na pelikula niya, tatanggapin ko. Thank you, Gerald. Thank you. Congratulations. Thank you, Sir Romel. Salamat po. Next po, we have Miss Iza Iglesias from Manila Times. Hello po, good afternoon. First question kay Direk. Direk, ano po yung magiging flow ng film? Will this be a prequel or a sequel dun sa Ang Babae Mo ng Pakiramdam? Lalabas ba dito yung better half ni Gerald? And then, ano po yung gusto nyong maging center or message nung mismong film for the audience? Love Mo is the prequel of Ang Babae. So you can take notice with the prosthetics na if you will go back to Ang Babae, medyo tamed down yung kanyang clef. No? But so this is a prequel discussing how the character of Gerald gained confidence. Kasi sa Ang Babae Walang Pakiramdam, you can sense na maangas, mayabang na yung character niya eh. Parang comfy na siya eh. But this era of the movie, eto papakita yung struggle ng mga may cleft palate na it's not easy and dun madidiscuss yung sa title pa lang na Love Mo, dito madidiscuss yung kung paano sila minamahal ng mga nasa paligid nila, kung paano din sila magmahal, and above all, kung paano nila mahalin yung sarili nila. So, the focus of the film actually is self-love. Hindi ko naging motivation yung matanggap ng audience, yung ating mga kapatid na ngongo. Kung hindi, matanggap ng mga ngongo yung sarili nila. Na there is now an avenue, a film, a movie, that showcases not only their funny side but also their sensitivities. So basically, that's the gist of the movie. Thank you. Thank you. Next question po kay Miss Gina. Miss Gina, hello po. Iza. Is this the first time na maka-experience kayo ng ganitong klaseng genre ng comedy, yung with ngongo and all? And then, kamusta yung mga naging castmates nyo po, yung working relationship nyo po sa kanila? And kay Direk also. Yeah. Oo, first time kong makasama at natutuwa ako na
naisip ako ni Daryl Yap na maging kaeksena ni Gerald Napoles bilang nanay niya. Dahil kung hindi niya ako naisip, hindi ako makakasama dito at hindi ko makikilala ang mga katabi ko ngayon kasi wala akong idea kung sino sila. Pero ngayon kilala ko na sila. Si Papa Jack, na sikat naman. At si Malupiton, tama ba yung pagkasabi ko? Sorry, Malupiton. At si Tata. And si Gerald, nakasama ko na siya a long time ago. Nag-umpisa pa lang siya doon sa stage play called Dog Eaters. At through the years, nakita ko naman kung paano siya nag-develop, kung paano nag-progress yung kanyang career. And I'm just so happy na nagkaroon siya ng lugar sa industriyang ito. At natutuwa ako, nakasama ko siya. I told him that. Natutuwa ako na nakasama ko siya kasi magaling na siya talagang aktor noon pa. And being in the movie na comedy pero merong kurot sa puso, I'm just so happy. I'm just so glad na nakasama ako dito. Thank you. Follow up po, marami na po kayong nakatrabahong director. Kamusta po si Direk Daryl? Alam mo, for miracle siguro, magkasundo naman kami nito. But I told him already, before pa, kasi second movie na namin to eh. So, sinabi ko na sa kanya, mayabang siya. Pero, di ba, sinabi ko na sa'yo, mayabang siya. Pero kasi hindi ko naman tinanggap na kahit sabihin mo sa akin, direct, hindi naman ako maamin. Pero napakatalino ng taong ito. Full of sense, hindi mo siya makakausap na parang wala naman sense yung sinasabi niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nag-agree ako sa mga sinasabi niya, pero magkasundo naman kami kasi meron naman siyang respeto sa mga... Yeah, he listens to me. And ang gusto ko sa kanya ay yung... Nung una ko siyang nakasama, first time I met him, binigyan niya ako ng respeto na hindi ko in-expect from him. Yun. Thank you. And then finally, last question po kay Gerald and Miss Robin. Kamusta po yung pag-acting with the prosthetics? Ano po yung mga adjustments na ginawa niyo po? And mga diction and all, paano niyo po ginawa? Ano yung mga preparation niyo? Yung sa prosthetics po, medyo hindi naman ako nahirapan kasi sinukat na po siya with ngipin, saka hindi siya inangat dito. Normal pa rin po yung dito niya. So hindi po siya nakaangat. Nag-adjust lang ako kinakabahan ako nung una kasi hinas nga ako na direct dito. Tapos yun yung role. Ang una kong tinakbuhan, bukod kay direct, si Kuya Je. Meron kaming isang project na magkasama. Yung script ng Ngongo, yung I Love Ngo, yung pinag-aaralan namin. Tapos, tinuruan ako ni Kuya Je sa mga ibang salita. Yun. Tapos, sa film din po, sila nakakausap po. Ayun po. Ayun. Kudos dun sa prosthetics team namin kasi I think mahirap i-pull off yung ganun eh, yung clip, tsaka yung itsura niya, yan yung dapat meticuloso tayo pag pelikula. Kailangan sa itsura mabigay natin ng tama kasi nga medyo pwedeng maging controversial yung pelikula. So ang galing nila kasi yung mismong prosthetics talagang pinagawan pa ng dentures yun eh. May sariling ngipin po yung prosthetics. So pinapatong lang siya. Hindi po namin ngipin yun. So nagtapos, gagawa nila, pagka nakadikit na, nakasuot niya, sa kanila gagawa ng fake lips. So ang galing ng mga gumawa. Nakalimutan lang naman yung pangalan ng King. Oo, kalahati ng budget sa kanila napunta. Kaya may mga location kaming hindi na namin ginawa.
Yun po. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Next question po manggagaling po kay Jayco. Wait lang po, sorry. Jayco. Hello po, good afternoon. Good afternoon, Jay. Yeah, congrats Sir Jet. Thank you. What is your initial reaction na grabe yung views nung Sinrap at pinag-uusapan ito? Kapag may pressure ba ito na sana tangkilikin din nila ito at pumila sana sa sinihan? Ang initial reaction ko is, noong una kasi, yung unang nag-viral dati na same kasi yung ano niya, yung impact niya eh. Parehas ng dami ng views eh. Tapos, Miss Candy rin, di ba? Noon, naiintindihan ko na because of the shock value, and it's an interesting topic, kaya mas maraming share. Kasi sobrang mixed reaction pa noon eh. Ngayon, ngayon mas parang na-excite kami, ako personally, kasi yung same number of views, almost same number of views and engagement, pero ibig sabihin nito, mahal na nila yung character. Kilala na nila yung character. Ibig sabihin, niyakap na nila, tinanggap na nila yung character. And with the script that na sinut namin, perfect din to na actually parang prequel for that movie that we did with Kim. And of course, yung scene nyo with, kapag ka-eksena mo si Miss Candy, of course, may mga movies with Kim as well, no? Ano yun, parang kasi may magic talaga kapag kayong tatlo na yung magkakasama. Ano yun, pinag-aaralan nyo pa ba yung mga eksena nyo, yung lines nyo? It comes natural kasi. Ano kasi, parang pare-pares kasi kami trained sa teatro, sa entablado. So sa entablado kasi, we always save, parang ang motto kasi namin, we save the project. You know, it's not about us, it's about the output nung mismong kakalabasan ng proyekto. So kumbaga, kailangan yung hinga nung ka-eksena mo, naririnig mo, nararamdam mo, alam mo kung paano siya hihinga, kung kailan siya hihinga. So parang, kaya nagkakaroon ng ensemble acting, kumbaga, nagbe-blend lahat eh. So I think yun sa amin parang, siguro, 10,000 hours na yun sa amin nila Miss Candy. Lalo na kay Ate Kenz eh. Kasi syempre, ano yan eh, nag-stage manager yan, nag-ano na yan, nag-backstage, nag-props mistress na yan, in everything sa Dulaang UP. So, alam na niyan kung paano magkakamada ng bawat sitwasyon sa eksena. I love every bit of the scene kapag kayo na talaga. Thank you. To direct Daryl, ayan po, hello Yes, po. hi. Paano niyo po na-conceptualize yung title, Love Mo? Parang is it about the love story or family ba ito ni Mo? Parang, kasi ang ganda na Love Mo. To be very honest, the real title of the script and the movie is Ngongo. Hindi lang approved ng cinemas. So hindi ko siya talaga conceptualized out of gusto. Ang gusto kong title talaga is Ngongo, as plain as that. It's just that the cinema said hindi nila pwedeng ipalabas kung yun ang title. Siyempre, hindi na ako nagmatigas. So we had a meeting with Tita June Rufino, Boss Vincent, Boss Vic. They told me, Daryl, you have to come up with a title that wholesome mall can actually post. So sabi ko, sige, ba't hindi natin gawing Love Mo? Nandun pa rin yung Ngongo, Daryl, sabi nila. So, ang ginawa ko, okay, so let's do Love Mo. And then, they approved. So, yun. Talagang, pero, nung na-formulate namin yun, while the bosses and we were watching the movie, it's really a love letter to oneself. To remind yourself that the most important thing is to accept yourself and you love yourself so that you can accept and love another. That's it. Thank you, Derek. And for my last question to Malupiton. Yeah, fresh from Bida sa Arena, no? Grabe din yung basketball natin doon. And now you're here sa movie naman this time. How did you prepare and what made you say yes to this project? Actually po, may usapan na pong may dati ni Direk na sabi ko, Direk, kahit
kulitan lang na kunin mo ang cameo hanggang sa may binigay nga sa akin si Direk na ganito. Nung una, actually po medyo nag-aalangan ako kasi sa movie kasi sa panahon ngayon sobrang sensitive na po ng mga tao, di ba po? Kaya sobrang nag-iingat din kami. Nung nabasa ko yung script, sabi ko maganda, ang ganda, sobrang solid nito, maganda yung kakalabasan nito, kaya na-excite po ako na gawin yun. Siyempre sobrang thankful din po. Yun po. Ano pa po? Congrats. Thank you po. Next. Okay. Si Malavito na napasilip. Maraming salamat po, Sir Jayco. Next po, nakatanungan, manggagaling po from Nikki Wang from Manila Standard. Good evening na ata. Hi, over here. My first question is for Direk Daryl. Balikan ko lang sabi ni Gerald kanina na kapag kayo mga barkada nag-uusap, it's funny when yung kapansanan yung pagkatawanan natin. It's funny, pero pag ilagay mo siya sa social media and of course sa mainstream, no matter how we explain, di ba, nag-iiba na yung parang dating sa mga tao. But you mentioned that it's more than that. It's a love letter to oneself, self-love. And nabanggit mo rin kanina na you even ask kung pwede pa ba yung pelikula na to o yung joke na to sa panahon natin ngayon. Why do you think there's a need for this story to be told on mainstream media or in film? I just think every story needs to be told. And I don't highlight people based on what's lacking sa kanila or kung meron mang special sa kanila. Naniniwala po ako na bilang isang manggagawa sa pelikula, meron akong responsibilidad at kalayaan na magbigay ng pagkakataon sa lahat ng kwento na marinig at maintindihan. Sa totoo lang po, I don't wanna be very poetic about it, pero sa motivation ko sa paggawa ng Love Mo, you'll realize na hindi mo kailangan maging ngongo para ma-misinterpret or ma-misunderstood. In your everyday life, maraming pagkakataon na hindi tayo maunawaan, na hindi tayo naiintindihan ng kapwa natin. And it's the same. Pag nagsasalita sila, mga kapatid nating may cleft palate, minsan, gigil na gigil kang ipaintindi o ipaunawa sa kausap mo yung gusto mong sabihin, pero yung capacity o pag-unawa nung manunood o makakausap mo ay may hangganan. Pero we still respect that. So, yun lang yun. I mean, the story of people with cleft palate or cleft lip deserves to be told because mas marami silang kwentong hindi naiintindihan. Figuratively and sa pang-araw-araw, sa kanilang realidad, maganda na makapanood ang mga Pilipino ng isang pelikula na ang magiging tingin sa mga ngongo ay hindi lang pinagmumula ng katatawanan at libang. Kung hindi magkaroon ng avenue para sa mga people with cleft lip and cleft palate, magkaroon ng avenue na maikwento nila yung pinagdadaanan nila. Totoo bang nakikitawa lang sila genuinely pag pinagtatawanan sila? Ano yung mga pinakamasasakit na biro? Kamusta yung relasyon nila sa pamilya nila na walang cleft palate? Lahat po kasi yun madidiscuss dito eh. Not unless you know kung anong pinagdadaanan nila, dun mo lang maiintindihan kung paano sila pakitunguhan, kung paano sila hindi ma-offend, kung paano mo mabibigyan yung sarili mo ng pagkakataon maging kaibigan nila. And with that, napakaganda po ng pagkakataon na to na ngayon, hindi ko sila pinagtatawanan, kung hindi, tumatawa ako kasama nila. Yun yung parang pinaka-realization ko eh. Doon po sa, syempre, medyo si Raulo naman si Jack, sila Tata, parang si Direk Gina lang po yung naiiba dito eh. Lahat po kami parang may tama eh. So ngayon ang ano ko po, oo, parang ganun. So ang ano ko po dyan is with this film,
aside from being an opportunity, this is more of a pananagutan to me. This is a responsibility for me to tell a story for our brothers and sisters na may cleft palate. Mapakita natin kung ano yung pinagdadaanan nila at bakit kailangan samahan natin sila sa pinagdadaanan nilang yun. Yun po. Thank you. And for my next question kay Gerald. Gerald, since you're the one who knows the character well, kung si mo ay tunay na tao, sino siya? How would you describe him? At ano yung ini-represent niya? Based sa iyong pagkakaintindi sa character. Well, I think, kagaya nung sinabi ni Direk Daryl, he can represent any marginalized person in our country who tries to blend in as much as possible, even if the circumstances hindi mahirap mag-blend in. So hindi lang porke cleft palate, siyempre may iba pa tayong mga kaibigang kapatid na may na PWD, or kahit walang kapansanan man, yung mga kaibigan natin na may hirap or walang kakayahan, walang resources. I think everyone can relate to this eh. Kasi I tried my best to portray the character as a character who's living a day-to-day basis. When nagkataon lang na may cleft palate. But the thing is, base sa obserbasyon ko, kagaya ng sa mga kaibigan ko dati, at hanggang ngayon, nakasama ko sila Tata at sila Jack, pag nagkakasama kami, never naman namin pinag-usapan yung palate nila eh. Never kaming nagkwentuhan kung ano bang meron sila. Pag nag-uusap kami, naiintindihan ko naman sila. Diba? Parang pag nag-joke sila, on point naman yung punchline nila. Yun eh. Yun yung sinasabi natin na everyone's trying to live their life in a day-to-day basis eh. It's up to us who doesn't have what they have kung paano sila tatanggapin at paano mapapadama sa kanila na, uy, okay tayo. Wala tayong pagkakaiba. Parang gano'n. Thank you. Thank you. And last question na lang kay Tata, kay Sir Jack, at siya kay Manu Biton. How does it feel? First movie nyo, Daryl Yap. Ang galit po, napakasaya po kasama siya. Yun nga lang, medyo straight ka pala. Pero okay yun ganun. Masaya po yung naging namin doon, yung setup talaga. Parang kami, magkaagunat-agun na gano'n. Na sumula sa walang-wala, tapos nag-ika-ika lang, gano'n nangyari. Kaya yun po, masaya po kasama si Galet po. Yun po. Sir Jack? Ano? How does it feel na first movie mo? Okay. And then Daryl Yap ang director. Siyempre, bongga. Hindi na ako makakasano eh. Hindi na ako nagsimula ang galit eh. Wala ako. Galing na ako. Masaya siyempre. Saka wala akong walang paniwala ko. Wala akong kinuwang eh. Mahihiya ako. Alam mo yung mga kasama ko eh. Parang abot ng masa eh. Makamasa akong tao eh. Makamasa akong kulang-kulang. Ito, kahit masama ko galit, makamasa ka rin. Kailangan eh. Siyempre, lalo na si Manapito niya, sila masaya. Saka sana, pag meron ulit, ako na yung bilga. Thank you. Manu Biton. And actually po, second movie na po kasi may movie rin po ako. Direk, thank you. Napasama ang bida dito. Masaya mo na naging trabaho namin na puro kulito na, halos hindi kami nagtrabaho eh. Masaya po, boss. Siguro abutin to ng hanggang part 10 siguro to ng love mo. Yun lang po. Alright, maraming salamat po. Susunod na katanungan po from Biago. Nakakatawa ka, Sir Jack. Kay Direk Gina na lang. Direk, sabi nyo kanina si Gerald, matagal nyo nang nakatrabaho, di ba?
So, kumusta yung dynamics nyo ngayon dito sa lab mo? Kasi kami napapanood lang namin, natatawa na kami. Ikaw ba may struggle kang ganun kay Gerald habang ka-eksena mo siya? Oo. Oo. Kaya, ewan ko, nakikita ba tumatalikod ako? Oo, yung ganyan. Lalo na pag magkaka-eksena sila. Yun. I tried to be funny, pero hindi naman successful. Kasi wala naman. But with Gerald, ano naman yung relationship namin mag-ina he's a very independent and responsible son. Yun yung relasyon namin. And ako as a mother, I try to give him everything para hindi siya magkaroon ng insecurities sa community at sa mundong ginagalawan niya. Thank you, Direk. Kay Gerald na lang. Ikaw ba may challenge ba sa'yo talaga yung pagganap bilang Momo? Tapos with prosthetics pa na nakalagay sa bibig mo. And hindi mo pa siya naiuwi sa bahay niyo ni Kim kapag copy ka. Kasi di ba parang baka mahipang karoon ng hangin kapag ginagawa mo. Pag umuwi ako, tinatakpan ko yung mata ni Kim. Yes, no. Mahirap ba? Hindi, mahirap talaga. Oo, of course, mahirap. Kasi consistency labanan dito eh. Kailangan mapaniwala. Yun naman eh. Madaling maski naman sa ano. May method siya actually. Kasi yung very fresh. Hello. Very fresh lang to kasi ay nasa editing kami. Nagtataka yung editor bakit yung first line lagi ni Gerald pag nag-action, normal. Yung hindi siya naggungongo sa umpisa. Tapos babalik siya ulit, ingongongify niya yung yung lines. Ngongify yung tawag nila. Yes. Ngongify. Yes. Mababas na naman ako niya. So, ang ganda. So, meron po siyang ganon. May line siya, halimbawa, oo, galit ako. Nagtitinginan yung mga staff, bakit normal voice niya? Hindi nila alam, nagpaalam si Gerald sa akin na pwede bang pag tuwing babato ko ng linya, as is muna yung script bago ko baliin para maramdaman ko kung paano yung gagawin. So, napakahusay nito. Napakagaling. You have to watch it. Talagang hindi lang dun sa kanyang pagsasalita and everything. Imagine, with prosthetics, with that kind of language, he sang a whole song, umiiyak ang puso, nagdrama, nagpatawa. Sobrang galing. Sabi nga ng words ni Boss Vic, talagang gem, talagang industry's gem, ang sabi niya kay Jen. Wow, may title ka na. Napakahusay. Yan. Industries niya. Thank you, Jen. Thank you. Panoorin nyo na lang. Yeah. Mas maganda pag pinanood nyo. Panoorin na. Kasi biniyaran yung kanta para mabawi. Good point. Maraming salamat po Sir Erwin. Thank you very much. Ang susunod pong katanungan, manggagaling po from Sir Richard Paglikawan from Lion. Hello, good afternoon. Congratulations sa movie. Since itong love mo ay expected na magtatackle about yung mga pinagdadaanan ng mga Ngo, na isang katulad ni Ngo. So, yung question ko ay para kina Tata at saka kay Jack. Kasi, sure ako na may hindi kayong malilimutan, pwede nyo ma-share sa amin na experience na parang na-discriminate kayo or hindi magandang experience dahil isa kayong Ngo. May pwede po ba kayo ma-share na story? Yung nag-score po yung at nag-disappoint ko sa pinaka-last part po ng set namin. Yung inaglukan po si Ngo na gina-aspect talagang sobrang nasaktan po talaga sa nun. Kaya pinapin ko po yun. Doon po ako na parang disappointment, siyempre. Ganas po namin talaga. Yun po.
Ang hinahanap mo yung negative na, negative. Personal Personal. experience. Hindi mo maka-experience. Sabi ko na kanina yun. Yung eksena namin na Alam ko naman, simula elementary pa lang ako, nakikipagpuntukan na ako eh. Hanggang college. Epino ka ba, Nalinay? Epino ka na. Pinala mo ako, ha? Nilupost mo ako, marami kang post na article sa akin, ha? Lionheart. Tama na, Lionheart. Schoolmate mo ako. Epino ka. Kung nasa 14 ako graduate, nabutan mo ako. Ang matanda ka na. Okay, experience ko yung personal ako, ka ha. Mahirap. Ano mo yung gagawin na ng buhay ko ng high school ako. Ay, nako. Gumana lang bugbog ako, baka makasuntok lang ako isa. Ganun ako nun. Pero ngayon, kahit naitin niyo ako, okay lang. Normal na ako. Wala na sa akin, kasi tanggap ko na yun. Ano, maliit pa ako, hindi matanggap na, di ba? Ang hirap eh. Ngayon, ginagaya boses ko, tapos sinutok ko yung ulo ko sa ulo nila. Marami akong poklat dito na. Ayun, hindi ko na mapakamatay nun. Oo, naranasan ko yun na kaso nung may tumalon na kami kumain namin sa ikot nun, nabali, susubuan ko sana, nakita ko naman, masakit eh. Hindi na ako tama nun. Pero naranasan ko na gusto ko na mapakamatay nun. High school ako nun. Kasi hindi ko na kaya, bully, nanak. Nanapahan ko lang ko nung nalilis ko sa buhay ko na iisa ng amoy ng tayo natin Ba't mo walang mayaman mabaho eh. Ay, walang mayaman mahirap. Magkapansanan ko wala. Yung amoy ng tayo mo, parehas ng tayo. Ayun, alam mo yun, gets mo. Kasi, direkta, isa kasi sa mga fear ng, especially yung may mga communities na mga na mga katulad din is parang baka lalong mabully. Yun yung mga fear na sinishare nila. So, kaya inask ko sila kasi bilang isang katulad din ano yung, and kahit pa paano nakita na nila yung story na shoot na nila, so ano yung masasabi nila sa mga kapwa nila, especially sa mga kapwa nila na okay itong movie na to. No. Okay talaga to kasi maraming nagpo-comment na na kilala rin na may kagaya namin na inis agad, nagagalit. Ako ngayon mismo gumalit hindi nagalit eh. Mapanoorin niyo muna and wala namang tama sa director, wala namang sa ginagawang movie na walang moral. So, lahat na may moral. Ako mag-umiyak. Yeah. Thank you, Tata. Dapat kasi, ma-acknowledge namin na may kapansanan na maging tanggap na lang sana, no? Kasi wala na kayo magagawa, andyan na yan eh, ganun talaga, di ba? Pag pag yung sinabi na maapektuhan pa, kaano ka, di ba? Dapat tanggapin talaga. Dapat sa lipunan muna, yung muna sa lipunan, tanggap dapat kami, yung kung saan. Yung ang sabi mo ba? Ang naman. Pa. Yung mga kagaya ko, payo ba? Napon lang. Isipin normal lang kayo. Kasi, pagdating ng araw wala naman silang pakialam. Magkakaiba kasi tayo pinagkagaanan Oo Yung buhay mo, gagawa ng buhay mo, basta parehas lang tayo ng buhay. Ako kasi mayaman ka eh. Ako, medyo Hindi lang mayaman Wala payo ko lang, laban lang sa buhay, tuloy lang. Tapos, yung movie, panoorin nyo. Sabi ko sa inyo, lahat ng ginagawa ng director ng Memoran, hindi pinag-iwala. Basta, panoorin nyo na lang. Alright? Thank you. Direct may additional ka. Yun, wala naman ang daldal nila, di ba? So, ano ko na lang, yun, sa kanila mismo galing. No? Hindi, ano naman to Of course, fear is just but normal and natural na
may concern. Kapag nakita nila, hindi lang naman ito like for example, movies with color, movies with certain political issues, and eto, may society judgment. Kailangan ng harapin, kailangan nilang bigyan ng chance. Lahat naman tayo nagtatagumpay kapag binigyan ng pagkakataon. So, hindi ako makaisip ng dahilan kung bakit dapat nating husgahan ng isang pelikula na hindi pa natin napapanood. Kung natatakot tayo na pumunta sa unang araw at naghihintay tayo ng feedback, I'm confident na sabihin na yung mga unang makakapanood, sa palagay ko ay maiintindihan nila at mauunawaan nila kung para saan yung pelikula. Yun lang po. Thank you and congratulations. Maraming salamat po. Susunod po na katanungan manggagaling po kay Sir Erwin Ogawa from Anong Ganap. Hi. Early po from Anong Ganap. So how does it feel na may mga ganitong movies na po yung lumalabas na nakafocus sa deficiencies ng isa? Di ba nung film fest po may I'm Perfect po, di ba? So parang, how does it feel po na parang lumalabas na po yung mga ganitong klaseng movies po? Well, I think the industry's continuously evolving, and it's time naman that the conservative Filipino audience will give a chance to films that, nagsho-showcase ng ibang kwento para mas maunawaan. Yun naman talaga yun film is a medium for education, and with stories like yung pelikula nila Nanay Ibiang, nila Sylvia Sanchez, yang ganyan. And of course, Love Mo, it is not to, though my film is not scientific, hindi naman ito yung documented na will go through paano nabubuo ang kapansanan, paano itatakel. I think this is more of the readiness of the Filipino audience to embrace films and movies that way back seems uncomfortable for us. I'm very happy that we are on this age na bukas na tayong manood ng mga pelikulang dati ay ayaw hawakan o i-touch yung story. So I'm just very happy for that film and for this to be supported by Viva. Thank you, Direk. Second question kay Manong Piton. So, Manong Piton, aside from being a very successful vlogger, so kumakanta ka rin, nag-guest ka sa concert, di ba, ng Viva, last sa Araneta, di ba? Now, you're into acting. So, ano pa ba ang mga gustong gawin pa ng isang Manong Piton? Di ba? Di ba? Parang pataas na pataas, di ba? Hindi po, actually po, gusto Viva ko... Max. Viva Max. Gusto ko maging director. Isa po yun sa gusto ko po na mangyari po at naway pagkalooban po ni Lord na magkapag-direct po ako. Yan po, gusto ko maging director, ano pa ba? Wala, ayoko na maging astronaut kasi mahirap pa bumalik na dito. Correct. Yun po, gusto ko maging director. Pero acting since childhood, gusto mo na siya. Sorry po? Since pagkabata, gusto mo na yung acting. Actually po, hindi. Gusto ko pong sumali-sali sa kunyari sa mga talentadong Pinoy. Pero nahihiya ako, mahihiyain po kasi ako na parang dito ko lang nalabas siya nung pandemic. Dito ko lang siya nalabas. Akala ko sa amin lang nakakatawa yun, nakakatawa na sa iba. Kaya tinuloy-tuloy na po namin hanggang sa kahit pa paano nag-improve na nag-improve. Ayun po. Yung singing career mo, gusto mo maging seryosong recording artist ba? Okay lang po. Pwede naman po. Paging Viva Records ba? Di, gusto ko rin po. Dami po makapag-ganon pag meron po pong mga ibang time kasi dami rin po kasi namin yung sinushoot na para sa contents po namin. Hindi ko rin po masingit. Pag may na lang po, pag may mga sponsored po na ini-invite po kami, gano'n po. Napapakanta po. Kumakanta po ang bida kahit pa paano. Yes. And last question kay Direk Gina, pahabol po. Direk Gina, kilala ka sa mga dramatic films, di ba? Mga iconic, di ba? So, anong atake mo pag comedy naman yung mga projects mo? Pag comedy project? Wala lang. Kung ano lang yung hinihingi ng role, kung ano lang yung limitasyon, yun lang naman. But pinag-aaralan ko pa rin kung paano. Yun. Thank you po. Best of luck po sa movie. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sir Erwin. Next po, magagaling po kay Sir Jojo Panaligan from Brighter PH Studios. Thanks. Kay Direk,
Direct, hindi ba kayo napakamot ng ulo nung parang sinabi ng mga theater owners na they can't screen the movie just because of that title? Kasi ngayon iniisip ko, ano bang politically correct term para tawagin ng na hindi offensive? Well, that's basically my question din. Nung sinabi nilang palitan ko yung title. Ano ipapalit? Diba? Exactly. So, nung narinig ko po yan, nagsushoot din ako ng vertical series, Viva din yon. So, ni-stop ko muna, sabi ni Tita June, Daryl, PG-13 yung trailer natin, pero nagsabi yung mga cinemas na baka daw pwedeng palitan ng title, mag-usap kayong dalawa ni Boss Vic kung anong sa tingin mo ang pwede. So, nung una, hindi ko gets na ang ayaw pala nila is the term ngongo itself. So, ang dami ko pong binigay na The Secret Life of Ngongo, mga ganyan. Ang dami ko pong binigay, siguro mga 4 or 5 na tapos tumawag si Boss Vic, sabi niya, no Daryl, yung offensive is yung ngongo. Though hindi talaga yun ng... Dapat kasi, hindi yun nakakaasar eh. Just like when you say bakla or bading, hindi yun kabawasan, hindi yun kakulangan eh. But because of the society, when people call you bakla, bading, or tomboy, or bulag, or something, parang negative eh. So ako gusto ko sanang head-on atakihin yon na hindi naman masama yung salita mo. Diba? Hindi masama. Pero kaso lang, may isang demanda na po ako eh. Kaya ayoko nang bigyan ng problema. Ayaw yung title, palitan natin. So, sinabi ko po kay boss, sige boss, anong gagawin natin? Sabi niya, pwede bang ganito, ganyan. So then finally, I suggested na gawin naming love, parang love, ngongo. And then boss said, tanggalin mo na yung isang mo, then love, ngo. And then the cinema said, that we can show. So, that's it. So, do you think na people just assume things about you because of the brave choices you are known to make? Like ito, iniisip ko nila, ano bang pwedeng ipalit? Like, Yeah, thank you. pilay, magiging offensive kung ginawa mong pilantod eh. Di ba? Offensive na yun. Pero mo, ano ba? But again, ang question ko is, do you think it's about you? Kaya ganun agad ang reaction because of the brave choices you make? I don't want to sound like everything is about me, Sir Jojo. I don't want to color the statements and the opinions of others na baka pinapahirapan nyo lang yung pelikula dahil ako gumawa or something like that. Wala pa naman po akong ganong notion. It's just that I don't want to call my decisions brave also because those brave decisions are saying they're all pretty normal and natural for me. It's just that magkakaiba lang po tayo ng upbringing. You know, I always tell people na I came from Subic, from Olongapo. I grew up with rampant prostitution around me, with foreigners around me. I'm so liberated. Yung mga salita na para sa akin ay normal lang, sa iba bastos na pala. So, I understand that it comes with the environment and upbringing, also education, no? So ako, ang ginagawa ko po, Sir Joe, pag ganyan, na napapakamot ako ng ulo at di ko alam kung anong mali, since this industry is a very big industry when it comes to opportunities, at very small lang when it comes to connection, I always look for reasons for them to give me those hardships. Maybe the blessing of doing what I love, it comes with the hardships of sometimes you have to adjust and have to see the world through their lenses. So I don't naman recognize it as an attack to me as a person. Siguro lang An assumption. Yes. Ang ano ko lang po is kung madadaan naman sa adjustment na parehas mapapalabas, okay na po ako doon. Maybe because I'm coming from, I have a film na hindi ko pa maipalabas. Ngayon, kung magmamatigas ako na ayokong palitan yung title, magiging dalawa na yung pelikulang hindi ko maipapalabas. So, I think, just like what
I told the press earlier, I'm at this point in my career when I want to listen and listen. Parang I'm just 6 years old in the industry, and for that 6 years, I always do what I want. I always try to project that I'm this callous person, and I'm a filmmaker who always wants to provoke and attack. But this time, I think it comes with age. I'm 39 years old already. I'm working with the industry's finest. And si Tita Gina nga lagi niyang sinasabi sa akin, nagchat-chat siya ng mga Bible verse, mga ganon. Tapos nagchat-chat siya sa akin na, Daryl, be humble. Ito yung gawin mo, ito yung ganyan. And it makes me, light inside. So, yung sa title po, parang hindi ko na masyadong ininda. And kapag naman po manunood sila at bibili ng ticket, panalo pa rin ako kasi sasabihin nila ngongo eh. So, yung pa rin pong title ko ang nagmarka. And I think sometimes you have to let people win so that you'll take the victory at the end. Ako naman, I think the creatives or artists who challenge or push the envelope are the best ones. Are the ones that, make the Kasama ba ako difference dyan? at the end of the day. Yes. Thank you, Sir John. Thank you. Kay Gerald, in studying your character, aside sa pagsasalita, ano ang naintindihan mong hirap ng taong may cleft palate ang tawag na? Ang mahirap, base sa storya rin na ginawa namin, ang mahirap na pinagdaanan ng character is how are you gonna take it in when people are not letting you in? Kasi kailangan yung sinabi ni Tata kanina, parang andyan na yan eh, tanggapin na natin, wala tayong magagawa eh. So, but if it's continuous since you were high school, hanggang pagtanda mo, hanggang paglaki mo, kung tuloy-tuloy ba, papupunta ka ba dun sa pagiging jaded? Jaded na galit? O jaded na wala na tayong pag-asa? Ganyan na yan. Diba? So I think that's the challenge of the character itself. Eh. That's why yung character nung prequel kasi ito eh, kaya dun sa Babaeng Walang Pakiramdam, maangas, mayabang nung na-meet niya yung role ni Kim Molina, ang asawa ko. Parang ang angas kagad na bakit? Anong kailangan mo? Parang ganun kagad eh. Kasi it's a defense mechanism. It's also a way of me putting my stand on the ground first before mo ako husgahan. Parang ganun yung pinaka-challenge na nakikita ko. Kasi nonetheless, it's all normal eh. You're hanging out with your friends eh. But deep inside, your friends have something to say pa rin eh. Parang ganun. Salamat. Salamat po. Thank you very much, Sir Joe. Next po, mga galing po from Miss Dolion Carvajal. Nice to see you. Hi, nice to see you too. For you and for anyone who wants to answer, what's a misconception about people with cleft palate that your movie aims to correct? A misconception about mga ngongo. They think we'll just make fun of the people with cleft palate. And I think the movie will correct it that it's fun to be with them. Not to make fun of them, but to have fun with them. Sa palagay ko, yung pelikula ay isang testamento na ang nagpapahirap lang sa buhay ng kapwa natin ay kung paano nila pakitunguhan yung isa pang kapwa nila. With this film, we treated people with cleft palate as normal people. Hindi namin, even in subtitling, hindi namin kinorek kung paano nila sabihin. Verbatimly kung paano nila sinabi ay nilagay namin. Because we don't want to put it into visuals that there's something wrong with them. So yun pa lang, I'm very sure na when it comes to the sensitivities, napaka-keen ng Viva para bigyan ng importansya yung mga maliliit na detalye ng pelikula para pwede naming sabihin and we can take pride na hindi ito ginawa para may pagtawanan, kung hindi para may matutunan yung mga makakapanood.
ma-bring up lang nung araw, I don't know if people were born already here. In the 90s, my mom got a host to do the movie review in a talk show. He had a cleft palate. What's his name? Charlie Arce. Yes. Natatandaan niyo. Yes. Yung ibang cast, baka may gustong sabihin about kung paano mababago yung pagtingin sa mga may cleft palate through your movie. Sa akin, hi friend. Hi, Jen. Miss you. Para sa akin kasi, of course, parang ma-share ko lang in connection to the question na may mga comment kasi, may mga direct messages also na kagaya nila Tata at nila Jack, who are very honest with their feelings. Of course, it's valid eh. That's how they feel. Pero may isa akong pinagtuunan ng pansin kasi the way she wrote it, sobrang malinaw kung ano yung gusto niyang sabihin. Parang, quote-unquote, hindi verbatim na sabihin ko, pero parang sinabi niya, the moment na napanood ko or nakita ko itong teaser na ito, bumalik sa akin yung mga naranasan ko nung bata ako. Yun ang unang-unang bumabalik. Hindi ko maiwasan kundi malungkot dahil naranasan ko yun. But I'm giving this movie a chance. Yun yung sabi niya. I wanna give Gerald a chance on how he's gonna portray us. And I wanna give a chance for this movie para sa braveness na pagpapakita ng ganitong sitwasyon. And I hope totoo yung sinasabi ninyo na it's for awareness at hindi ito pangungutya or para mapagtawanan ng kagaya namin. So nag-comment ako dun sa IG na sabi ko lang, a chance given is already enough. Kasi yun yung gusto natin. Yun yung, partly kung masagot ko sana yung tanong mo na, parang wala akong gustong i-correct sa pananaw nila eh. Kasi valid. Kasi na-explain niya sa akin kasi kung hindi niya na-explain sa akin, ang dating sa akin, ba't pa kayo nagagalit? Ganun kagad yung dating sa akin eh. Ba't kayo nagagalit? Hindi nyo pa napapanood yung pelikula. Yan ang unang reaksyon eh. Pero ngayon, hindi ko na siya itatanong. Kasi na-explain sa akin na, oo nga, kasi babalik, magpa-flashback talaga yan eh. Yan trigger. Magti-trigger talaga eh. Pero yun yung gusto kong hindi mag-correct, but it's for them to get a chance or i-entertain yung Sansa na papanood yung pelikula dahil kagaya ng ulit-ulit namin sabihin, we are showing this to uplift them and for it's a love letter to themselves. Very well said. About Thank Miss you. Gina. Hi, Miss Gina. Nice to see you. Hi, Doggy. Hindi kita nakikita, sorry. Alam mo, habang nagsasalita sila, ako naiisip ko lang, wala naman talagang dapat pag-usapan. Kasi, yung mga taong may cleft palate, parang katulad din yan nung may nagsabi kanina, ng isang pilay or may may polio, di ba? Na iika-ika siyang lumakad. Yung mga tao na tumitingin sa kanila na para pagtawanan sila, yun ang may problema. Line mo yan sa pelikula. Oh, yeah. Yun yung may problema. Kasi yung mga taong may diferensya, hindi naman tinanggap na nila yun sa buhay nila eh. You know? Ang hindi ko lang alam, masyado lang parang pinapalaki ng ibang mga tao or nagiging, ayoko sabihin yung kasi sinabihan tayo kanina, di ba? Kailangan maging politically correct tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. You know, I had this experience also, Dolly, when I directed Onanay about this little person, si Joe Berry. At that time, yung mga little person na ganito, ginagamit lang sila sa comedy. Diba? Like yung mga But then, biglang naging seryoso. So marami bakit
ginagawa nyo ito? Bakit makapagtawanan? But you know, recently, I was in Boracay and Hobbit House is there. Yung mga little person na yon would come to us, sila mismo ang nagjo-joke dahil dun sa kapansanan nila. Nagsasabi pa sila, alam mo kami ang cook dito kaya lang masyadong mataas yung namin, yung lutuan namin na ganyan. Kaya ganyan, pasensya na kayo kung tama yung timpla namin. Yung mga ganon. Sila, sa kanila walang problema. Tayo siguro yung may problema sa kanila kasi iba yung tingin natin sa kanila. Siguro tayo kailangan magkaroon ng edukasyon kung paano natin itrato yung mga taong may kapansanan. Thank you. I hope I answered your question, darling. Yes daw po, direct. Alright. Next po we have from Stars Photog, Sir Alan Sancon. Tanong ko lang, kasi parang pansin namin, hindi pa man napapalabas yung pelikula ninyo. Ang dami nang nung babash, kumbaga di ba? Ano lang masasabi ninyo na yun nga, hindi pa napapalabas, ang dami nang nung babash yung sa pelikula ninyo. And then, ano na lang yung mensahe nyo rin po dun sa mga manonood kung bakit dapat panoorin tong Love Mo? Ano yung matututunan nila rito? Ano yung marirealize nila rito? Siguro everyone can answer. Actually po, dapat maging malawak kung sana yung isipan natin. Bago po manood sana, siyempre, ano po yung presence dapat ng mga nawa mo talaga yung pag-iisip mo bago pumasok sa sinema yun. Kasi pag mapasok mo talaga yun, katawa ka talaga. At malalaman mo kung bakit naging ganon, ano yung nararamdaman nila. At dapat maging hindi sensitive yung mga tao. Yun lang po sana. Yun po. Ako po, bigyan po nila yun nga po ng pagkakataon yung movie na to. Kasi siguro yung na-feel nila, yung bumalik sa kanila nga yung karanasan nila. Kasi para sa akin, ang pagkakaroon po ng kapansanan ay hindi siya sukatan ng kakayahan, ng ang pangarap natin sa buhay. So, kung mapapanood niyo po ito, sa kanya po kami bigyan ng feedback. Yun. Salamat. Yun sa akin, katulad yung sinabi nila, bigyan nyo muna ng pagkakataon na mapanood nyo bago kayo mag-bash. Titignan natin kung ibabas nyo pa rin yun kung napanood nyo na. Kasi nung nag-shoot kami ng last, yung sa dulo na yun grabe. Ano yung feeling na parang nandun ako sa sitwasyon nila. Ganun yung na-feel ko, kaya mas mamahalin nyo dito yung mga kapatid natin na may mga cleft-palate na nakakaranas po ng ganyan, ng mga pambubuli. Mas mamahalin nyo sila. Basta panoorin nyo na lang. Sige na. Baka bagbura pa ako Naabangan ko nga Parang medyo ito na natin yung pinakamatagal na hindi ka nagmura Hindi, syempre fan tayo ni Malupito. Lagi akong nanonood ng content nito. Minsan bago ako matulog, hinahabol ko pa sa TikTok, ano ba yung bago? Ganun ako So anyway, ang sa akin po, kung ano yung nararamdaman ng mga tumataliwas o hindi sang-ayon, ganun. Kung ano po yung nararamdaman nila, hindi natin kakaila yun. I mean, it's valid yan. Yan ang nararamdaman nyo, lalo na dun sa may mga kapansanan din or sa mga tinaranas to. Valid yan. Ngayon, if you are, parang sa akin lang, if you're gonna, parang ibabato nyo sa amin yon, may karapatan kayo at valid na maramdaman nyo yan at magsalita. Pag ibinato nyo sa amin, may karapatan naman at may valid din naman na depensahan namin ang aming proyekto at may ipaliwanag kung bakit namin ginawa ito at may linawin kung ano ba talaga ang aming purpose sa pagpapalabas na ito. Ngayon, ibabato namin sa inyo yon. Pag kayo po ay hindi nyo na tinanggap yun, sasabihin lang naman namin paulit-ulit ay panoorin nyo muna yung pelikula. Nasa sa inyo na po kung papanoorin nyo ang pelikula o hindi. Dahil sigurado, meron talagang hindi manonood.
Dahil, alam mo yung talagang, hindi ko papanoorin yan. Ngayon po, ang hiling ko, dun naman sa mga manonood, sa mga excited manood at napakadami naman din na excited na manood, na maglabas ng feedback at kung ano man ang inyong naramdaman tungkol sa aming pelikula para malaman din ng mga medyo hindi sang-ayon na empowered actually. Empowering mismo yung pelikulang ito. Yun na. With 60 million trailer views, no, yung pong trailer namin ay 7 million in 3 hours. I'm very thankful with all the reactions, whether it's a compliment or a bash or, wild reactions and comments with anticipation and excitement. Kilala nyo naman po ako I accept everything as long as it's a reaction. So, that's the effectivity of my work. That's the echo of what I do. And sigurado po ako na pag napanood nila yung pelikula, ay manghihikayat pa sila ng ibang kaibigan na panoorin ito because sabi nga ni Malupiton, yun lang eksena nila ni Gerald sa dulo is eksena ng isang may cleft palate at saka isang walang cleft palate. Yun lang conversation nila doon ay isang patunay na hindi lang kami sensitive sa mga ngongo, kung hindi sensitive din kami sa mga walang cleft palate na pinipilit nilang unawain yung mga kaibigan nilang meron. So, understanding goes both ways Hindi lang yung pinagdadaanan ng ngongo, kundi pinagdadaanan ng mga hindi ngongo pero pinipiling makipagkaibigan sa kanila. That's the character of Malupiton. And i-discuss din namin dito yung pamilya ni Ngongo sa katauhan ni Direk Gina ng nanay niya. Kailangan nating isipin na anong pinagdadaanan ng mga mahal nila sa buhay tuwing nilalait yung kanilang pamilya. Diba? Sabi nga dun sa character ni Direk Gina, yung nanay, hindi mo pinili ang kapansanan mo. Pero kapag pinili ng kapwa mo na apakan at maliitin ka, yun ang kapansanan nila. So that's the line of the mother in the film. So, not for anything else, pero hindi ko paa-actingin si Gerald na kaibigan ko. Hindi ko babastusin ang reputasyon ni Direk Gina at gagawa ako ng pelikulang hindi nila ikararangal pagkatapos nilang panoorin. So, with that testament, sa tingin ko, hindi ako magkakamaling ipagmayabang sa inyo yung pelikula namin. So, sana, okay lang yung bash, okay lang din yung reactions, pero sabi nga ni Gerald, the perfect gift for the movie is the chance. You give it a chance, you give it a try, then I'm sure you're gonna watch it again. Well, nasabi na nila lahat. Sabi nga ni Daryl kanina, na lahat naman tayo may kanya-kanyang storya. So ngayon, ito ang storya ng mga taong kagaya nila. Kaya mas mabuti rin na mapanood natin at makilala natin kung sino sila at kung ano sila at kung ano yung nararamdaman nila at kung ano yung contribution nila sa society natin at kung ano may tuturo nila sa ating lahat. Panoorin nyo kasi walang salamat kasi gumawa ka ng movie. Ako nararamdaman ko ngayon natin. Ewan ko nararamdaman mo. Ako nararamdaman ko, tumakas ng bulan namin. Ng mga kagaya ko. Ako takas ng bulan. Ano nila, parang mas naging part pa ako ng pelikula na to. So, panoorin nyo. Basta nakakaiyak yun, di ba? Naiyak ka man noon. Ako naiyak kami lahat, man. Panoorin nyo. Sulit pera nyo. Pag kayo na maging masaya, babalik ko pera nyo, ha? Kaya pag maging masaya, mag-comment na kayo na mabuti, okay? Panoorin nyo yung movie. Paganda.
Thank you very much. Congratulations. Looking forward po na maging successful. Thank movie. you, thank you. Natin, manggagaling kay Tita Aster Amoyo from TikTok, Tita A. People's Journal, and PN. Tita Aster? Hi, Daryl. Anak, kumusta ka na? It's been a long time. Yeah, I know. 2 years. Yes. It's nice to see you back. Thank you. And of course, aking kumare. Mare, andito ko sa lodge. Kumare Gina. And of course, congratulations sa akin kay Je. Salamat, Tita. Anong pakiramdam sa bagong sakal? Ito, naghahanap ng maraming work. Doble, triple. Lord, thank you. Bahala na kayo. Okay. Lilipat muna ako sa aking kumare, kay Gina. At saka syempre kay Daryl. Kay Daryl muna. Hindi ka ba na, how do you call this, na-intimidate directing Gina Alahar? This is our second time working. The first time we worked is with a film na hindi ko pa mapalabas. So, nung una ko po siyang nakita, sobrang gustong-gusto ko talaga makatrabaho si Direk Gina. Because I've heard a lot of nice things about her. Tapos, napaka-professional. Ang dami ko pong matututunan. Well, I'm friends with Direk Eric Mati, Direk Joey, Direk Richard Somes. Marami po akong friends na director na hindi ko ka-contemporary. Yung mga kasabayan ko po galit sa akin eh. So yung mga may edad, yung mga tropa-tropa. So sabi ko po, gusto ko makatrabaho si Direk Gina. Nung nalaman ko pong nag-okay siya dun sa first movie namin na pinagsamahan. Super happy ko po. Ang dami ko pong natututunan sa kanya. Posible pala yun na aside from Cesar Montano, Christine Reyes, Gerald, and Kim, ngayon lang ulit ako nakatagpo ng artista na pupunta sa set na 2 kopon ba nang sasabihin sa ulado. Kaya po yung respeto ko kay Direk Gina na tinatandaan ko yun, Tita A, particular ako sa mga artistang nagmamahal sa script. Na pupunta ka sa script kahit Gina Alahar ka na, sa ulado, hindi siya yung magpapaalaga pa and all, kaya sobrang idol ko talaga si Direk. Plus, nung nagkatrabaho po kami dito for Love Mo, dahil may pundasyon na yung relationship namin, talagang siya po yung nagsasabi sa akin na you should listen, be part of the industry, makisama ka, hindi pwedeng laging yung gusto mo ang nasusunod and stuff like that. She's very nurturing and she's very generous with lessons and everything. She's even trying to put me to church, Tita A. Gusto niya ako magsimba. Hindi ko pa masyadong napagbibigyan nowadays. Pero ganun po yung ko sa kanya. So when we talk about Gina Alahar, it will be coming from a personal level because she's really, she's really a grounded person. She's really one of the most respected in the industry, and I think I know the reason why. She's such a genuine person. She's very talented and very nurturing. Kaya I'm very happy. Mind you, sinabihan niya ako mayabang kanina, pero yung mga sinabi ko po sa kanya, ang gaganda lahat. So, And I'm glad magandang epekto niya sa'yo. Or Really? influence sa'yo. Really? Yes. Parang pakiramdam tuloy namin, parang ibang Direk Daryl ang harap namin ngayon. wow! Di pa wag kang sure. Di ka Diba? sure. Pumayat din kasi. Totoo Hindi ka yan sure. Totoo yan And I'm glad also, I'm happy. Thank you. Diba? Kasi alam mo naman, you speak your mind and heart out at wala ka talagang pakialam. Kilala ka namin. Yes po, Tita. Thank you. This time naman, another direct, kay Mare, sa aking napakagandang kumare. How does it feel being directed by another director, especially much younger than you? Actually,
Storya siya, mag-istorya din ako. Noong una kong nadinig yung pangalan ni Daryl was yung Malacanang, no? Malacanang. And puro, as usual, puro negative, puro mga bashing yung nadidinig ko. Tapos in the industry also, parang, sino ba si Daryl? Kasi hindi ko siya kilala. So maraming, matara yan, etc. So puro negative yung mga naririnig ko. And then, hindi ko ina-expect na isang araw ay merong dadating sa aking tawag, manager ko, na sinasabi na kinukuha nga ako sa pelikula ni Daryl Yap. Nagulat ako. Sabi ko, oops, okay ba? Okay ba? Okay kaya? Ay, ganon. Kasi meron na akong, meron na akong preconceived idea kung sino siya. So sabi ko, but then, sige, let me see the script first. Alam ko naman kung ano na yun. And then, I read the script. It's promising. Maganda yung script, actually. Maganda yung script na yun. And so I said yes. Tapos nga, sabi ko nga kanina, Mare, the first time na nakilala ko siya, syempre ready na ako, di ba? Dahil ang ano ko sa kanya, mataray siya, gano'n. Pero the first time na nakita niya ako, when he arrived dun sa aming StoryCon, very, nagmagandang umaga siya, nagpakilala siya kung sino siya. And then I just felt the respect na binigay niya sa akin, not only sa akin, kay Charmaine Centenero Camino. Tapos, of course, kasama mo na yata si Beverly ng ilang beses. Ganyan. Pero lahat sa mga taong nandoon, magalang siya. So sabi ko, nagdalawang isip ako, sabi ko, okay naman pala itong taong to. So the first time na nagkakilala kami, I was just observing him. Talaga, quiet ako, wala akong sinasabi. Pinakikinggan ko lang lahat ng sinasabi niya. Kaya dun ko lang nasabi, may kayabangan tong taong ito. Kaya nami-misinterpret because totoo naman. Dahil paniwala siya sa sarili niya, paniwala siya sa kanyang iniisip. Tawag ko nga sa kanya, matalino nga siyang tao. And it's not always naman na nag-agree ako sa sinasabi niya, pero may punto naman siya. Ganon. And so, okay naman yung pagsamahan namin. Sinasabi niya sa akin kung ano yung gusto niya. Sinasabi niya sa akin kung paano niya gusto ito gawin. And pag artista naman ako, sumusunod lang ako. I have my suggestions and he takes it naman. Ina-accept naman niya yun. So, ina-accept niya kung okay sa kanya. Hindi niya ina-accept kung hindi okay sa kanya. Pero very positive. And then the second time, this nga, dahil meron ng nakaplanta na relationship. Kasi even though tapos na yung unang pelikula, Mare, nagte-text kami sa isa't isa, nagtatawagan kami, yung ganon. I asked kung kamusta na siya, yung ganyan. Kung nakikita mo yung changes sa kanya ngayon, wala pang simbahan yan. Lalo na pag nadala ko na siya sa simbahan. Isa ako sa nag-wish. Pray about it. Bumait. Pray about it. Nasanapan ko yan eh. Yes. Isa rin yan sa mga wini-wish ko for you natin. Wow, Alam mo yan. Diyos ko. Hindi, ang totoo, Mare, basta lahat ng pastor yata nagdadasal para sa aming dalawa. Grabe naman yun. Totoo yan. Reaction lang ito paano sa sinabi ni... I'm just very happy. When I say she's nurturing, it's not only to me, but to the whole cast. And to my staff as well. You know, Tita, ako very vocal ako. Meron akong mga nakatrabahong artista na ako, ang definition ko ng mabait na artista ay pag mabait siya sa staff ko at hindi lang sa akin. Meron akong mga nakatrabaho na sobrang galang at bait sa akin pero
masamang ugali sa wardrobe, Sino? sa props, Name names. starts with the letter. Ngayon, yun siya. Ngayon, si Direk Gina, talagang alam mong mabuting tao. Kasi pwede namang wag na siya mamansin eh. Diba? I mean, yun ang gauge ko sa artista eh. I mean, I only had like 17 films in my 5 years in showbiz. I've worked with superstars, I've worked with, upcomings and mga feeling superstar. So, yun po yung definition ko ng mabait na artista eh. Yung okay siyang kainin yung kinakain ng staff, okay siyang kumain sa kinakainan ng staff, pumupunta sa lugar ng kapwa-artista, ng talents, makipag-usap, nag-hi, hello. Pwede na siyang dumiretso ng sasakyan niya pero magpapaalam siya sa locations manager, sa assistant director. Sana yung mga artista lahat ganyan kay Direk Gina na kahit sobrang laki na, may ganun pa rin discipline, may ganung level of humility. And same goes with Gerald. Ganun din siya eh. Kasi naman malupiton. Pare-pares naman kami nila malupiton na lumaki sa kalye kaya we see each other eye to eye eh. Kumbaga, yung punchline na naiisip kong kabalbalan, yun din yung punchline na nasa utak niya eh. Pero with the Direk Gina na hindi naman namin, dahil hindi ko alam sang alta siya nanggaling, napakahusay makisama. Napakahusay makisama. Yun tita yung masasabi ko sa kanya. Kaya ako nakikinig sa kanya kasi naniniwala ako sa kanya. Hindi ako nakikinig sa bashing kasi walang integridad yun para sa akin. When people say a lot of nasty things about me, I don't give in because they don't matter to me. But when people I respect and when people I trust talks to me, they have the certain gravitas na pakikinggan ko to kasi totoo to. So, si Direk Gina yun, kumakain sa styro, umuupo kasama ng talents, sasakay na lang ng sasakyan, babalik pa para magpaalam. I super appreciate that. Aside from she's one of the best actress, she's one of the best people in show business I know. Wow, Mare. Congrats. Totoo yan. Bait, no? Ang bait. All glory to God. Thank you. Ayun na. Lastly, si Jeff. Jeff, maraming beses na kasi kayong nagkatrabaho ni Direk, di ba? Maraming beses na. Opo. Of course, yung pagiging komportable nyo sa isa't isa, hindi na yung nakakataka, di ba? But are there still some moments na may nadidiscover pa rin kayong dalawa sa isa't isa na bago sa inyo? Yes po, meron pa rin. Kasi pares kaming tumatanda ni Daryl eh. So, yung pagkakaibigan namin, tumatanda rin. Kumbaga, nadidiscover din namin sa isa't isa kung ano talaga yung... Hindi na kami fresh eh. Alam, pag magkikita kami ni Daryl, parang kahit... Kasi mas busy pa kay Beyonce ito eh, ngayon, si Daryl. So, pag nagkikita kami, automatic matagal na panahon in person, pero nagchat-chat naman po kami. Pero pag nagkita kami, parang hindi matagal yung hindi namin pagkikita. Parang kahapon lang nakita kami. So ganun ka-komportable. Tapos, bukod sa mga bagong discoveries namin sa isa't isa, may natututunan din kasi ako personally, lagi ako may natututunan kay Daryl. And also, I think it's the idea of our friendship has gotten into the level na gusto namin may ma-discover sabay. Kami nila Kim. Parang meron kaming, ganito gawin natin. Inabot kami alas 4 ng maga sa bahay nila eh. May ganun. Parang, tara, gawin natin to. Ano kaya ganito gawin natin? So, may ganun na po yung inaabot namin na friendship ni Daryl Yap eh. Pag nag-usap po kami ni Kim more on showbiz and projects. But when I talk to Gerald, it's more about life. Parang ganon, tite. Kami ni Kim, yung pag-uusap namin ni Kim, talagang 90% kulitan yun. 90% chismis. Pero pag kami dalawa ni Gerald, parang more on the seriousness in life, ng ganyan. So, actually, sobrang pares din sila ni Malupiton. Makikita mo yung
yung upbringing nila na yung malinaw yung pangarap eh. I always see that sa tao eh. When I see a person, nakikita ko na ay masarap ka trabaho to kasi may pangarap to, something like that. I always tell Gerald na sobrang kulang yung recognition ng showbiz sa kanya. She's a very great actor. And pag nag-uusap kaming dalawa, ang laman ng usapan namin, Gerald, gawin mo to, gawin mo yan. Kasi mas deserve mo to. Bakit si Boss Vic binigay itong role na to kay ano? Dapat sa'yo binigay mga ganon. Nung devil's advocate ako sa kanya, dapat kinuha mo yung role na yan. Hindi bagay sa dapat ganito. So, ako, ay ganon ako kay Che. Yung unang mga moments namin ni Gerald, yun yung nakikita ko naman kay Malupiton. Sinasabi ko sa kanya, hindi mo na dream yung director pag gumagawa ka na ng content, director na yun. So, it's like that. Gerald really is an intelligent person as well. Masarap may kaibigan na matalino eh. You get to see each other. You don't have to explain yourself too much. Si Gerald ganun eh. So, kapag gusto ko ng may sense na usapan, my go-to person is Gerald po talaga when it comes to life. Thank you so much. Thank you. Thank you so much and good luck on your movie. Thank you. Thank you po, Tita A. Maraming cast and director, isang mabilis lang po na invite. And syempre maraming salamat po sa lahat ng mga nagtanong at nag-stay with us ngayong gabing ito. Again po, ang ating cast director, mabilis po na pag-imbita lang po, panoorin natin ang ating pelikulang Love. Go ahead. Hello po, sana pumanood po lahat para mag-enjoy po ako. Ayun po, salamat po. June 3 po, sabay-sabay po natin panoorin. Love Mo. Then guys, sabay-sabay natin panoorin sa June 3 ang Love Ngo. Now, it's third week! Ay, panoorin nyo Nabuhan nyo. Pag hindi kayo natuwa, papalit ko pera nyo. Papalit na pag matuwa kayo. Salamat. Alright. Okay, salamat po sa suporta nyo. Salamat sa pagdalo ngayong araw na ito. At June 3 po, ang Love Mo. Thank you so much. Maraming salamat po sa pagpunta nyo ngayong araw na ito. Alam ko busy tayong lahat. At I'm sure manonood po kayo. And I'm sure excited kayo. Kiniklaim na po natin yan. Ang hiling lang po namin, mag-aya kayo. Kasi baka nakakalimutan nila kung anong date. June 3 po in cinemas nationwide. Thank you. Yes, yun po. Please watch Love Mo this coming June 3 with this great cast of actors. At you get to join us in making an avenue for people with cleft palate. Maraming salamat. See you in Cinemas June 3. Thank you very much, cast and director. Tayo po tayo for our last photo op. Our press friends, go ahead. Huling photo op po natin. Again, tulungan niyo po kaming i-spread and show your support by using the hashtags. Pag kayo po ay nag-post, #LoveNgo and #LoveMonFriends. Ayan. And of course, paki-follow na rin po ang ating social media accounts. It's facebook.com/VivaFilms and X and Instagram @Viva_Films. Napakasaya. June 3 po, Love Mo. Go ahead. Meron pa po ba? Last ngiti-ngiti po tayo ulit. Alrighty, thank you very much. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin ang cast and director. June 3 po, Love Mo. Tata, Sir Jack, Jovelyn, Malupiton, syempre, Miss Gina Alhar, Gerald Napoles, and of course, Direk Daryl Liam. Maraming salamat to everyone. Thank you very much for your time. Good night!